Binunyag kasi ni Senator Marcoleta kung bakit di sila umaten ng 3 beses. 3 beses sa session. 3 session. Kasi alam nila, June 1, kung a-attend sila, patay na. Wala na sa posisyon si Senator Alan Cayetano as SP. Bad news kay Senator Robin. Ginawa niya ito kahit alam niyang makukulong. Walang choice si Senator Robin kundi ilaglag si Senator Bato. At ano itong sinabi ng isang ICC attorney na walang choice si Senator Robin kundi ilaglag si Senator Bato. Senator Robin, handang magpakulong? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Hindi naman kayo lang yung lumalabag na kayo sa batas. Kaya 2 kaso ang haharapin ngayon ni Senator Alan Cayetano. Okay? Yung kay Senator Trillanes, cyber libel, at saka yung pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa. March 30, 2023, sa isang panayam kay Senator Robin, sabi niya, kung huhulihin nila si Bato, isama niyo na ako dahil isa ako sa sumuporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa drug war. Kung huhulihin nila si Bato, isama nyo na ako dahil isa ako sa sumuporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa drug war. Walang iwanan nga eh. Sasamahan ko sila kung saan sila. Total, sanay naman tayo sa kulungan, sa abroad pa. Masarap pagkain doon. At fast forward tayo, Senator Robin, critical nang umamin, ilalaglag na ba si Bato o magpapakulong? Kawikaan 14 verse 5, ang saksing tapat ay hindi magsisinungaling, ngunit ang bulaang saksi ay nagbubulalas ng mga kasinungalingan. Akala ng marami ay mananatiling tahimik at paninindigan ni Senator Robin Hood Padilla ang kawalan ng kaalaman sa naging misteryosong pagtakas ni Senator De La Rosa mula sa compound ng Senado noong madaling araw ng Mayo 14. Akala natin sa kabila ng mga lumabas na espekulasyon ay walang makukuhang direktang sagot ang media ukol sa sasakyang ginamit ng pinaghahanap na senador upang iwasan ang ICC arrest warrant. Pero sa isang biglaang panayam matapos ilabas ng mga otoridad ang mga opisyal na CCTV footage, nagbago ang takbo ng depensa na magsalita ang mamabatas sa harap ng mga mamahayag. Ano pa kailangan sabihin ko doon? Nakita nyo na. So you confirm sir na magkasama po kayo noon nung lumabas po siya sa Senado? Hindi naman AI yun, di ba? Narinig nyo ba ang naging sagot ng senador nang hantayin siya ng media ukol sa magkasunod nilang paglabas sa Senado? Nang tanungin kung kinukumpirma niya na magkasama sila at sa kanyang sasakyan sumakay si De La Rosa, tahasang sumagot si Padilla nang hindi naman AI yun, di ba? At dinagdag na, nakuha nyo na yung gusto nyo, napanood nyo na. Pero bakit nga ba naging mabilis ang pag-amin ni Senator Padilla at inamin din na kasama niya si Senator Bato? Dahil dito hinimok si Senator Padilla ni Attorney Maria Cristina Conti ng ICC na makipagtulungan sa mga otoridad upang hindi mamilipit sa mas mabigat na pananagutan sa batas. Therefore, ang mga naging pahayag ng senador ay magsisilbi ngayong kumpirmasyon sa investigasyon ng PNP at NBI na may naganap na tulong sa pag-alis ng itinuguriang fugitive. Binunyag kasi ni Senator Marcoleta kung bakit di sila umaten ng 3 beses. 3 beses sa session. 3 session. Kasi alam nila, June 1, kung a-attend sila, patay na. Wala na sa posisyon si Senator Alan Cayetano as SP. Ganun din ang ginawa na sa June 2 and June 3. Di sila umaten, binoykot nila daw para maproteksyonan at maipresent yung 18 Maneta Boys noong June 4. So, ibig sabihin, mga kaklip, alam naman nila na darating yung time na wala sila sa posisyon. Pero pinilit nila kasi para maipresent. Ngayon, na nagkaroon ng botohan noong June 3, napili at natanggalan sila sa posisyon, yun ngayon ang ginagamit ni Senator Trillanes na wala kayo, hindi kayo matuturi na mayroong absolute privileged communications. Kasi pag may hearing mga kakli, hindi ka pwede magsampa ng live kasi may privileged communication yan. Pero kung hindi to official, dahil di naman kayo, bogus kayo, di ba? Wala kayong proteksyon. Yan. So the presumption of malice stands with respect to the defamatory remarks made by the respondents Cayetano and Marcoleta. So that's why nagsampa siya ulit. Kasi may mga nauna siyang sinampa nung nagpa-interview to sa Club Filipino. Pangatlo na yata to. Tapos pangalawa, meron naman interview itong 18 Maneta Boys sa isang press con. Tapos ito yung pangatlo.
Akala ng iba ay walang legal na implikasyon ang ginawang paghatid o pagtulong na ito para sa isang kapwa mamabatas. Pero ayon sa mga legal na eksperto, ang pag-amin na ito sa harap na umiiral na investigasyon ay maaari lalo pang magpatibay sa inihandang kasong obstruction of justice laban sa kanya at sa iba pang opisyal ng Senado. Nang tanungin kung may illegal ba sa kanyang ginawa, ipinaubayan na lamang ito ni Senator Padilla sa interpretasyon ng mga nag-iimbestiga habang idiniing sumusunod lamang sila sa naunang pulisiya ng Senado. Therefore, sa paglitaw ng mga pisikal na ebidensya at sa sariling mga salita ng mababatas, ang posibilidad na suspensyon o pagkakaso ay hindi na lamang basta banta kundi isang malinaw na legal na direksyon. Again, doon sa 18 bodyguards, no? Pero this time sinama ko sina Cayetano at Marcoleta. Ito ay ukol doon sa kanilang Rogue Blue Ribbon Committee hearing na ginawa nila at because of that, wala silang parliamentary immunity. So yun, muli, inulit nila yung mga kasinungalingan na sinabi nila na nagbigay sila ng mali-maliatang pera sa akin para doon sa ICC. Hindi po totoo yun, kaya bawat salita, bawat okasyon na sasabihin nila yung kasinungalingan na yun, magpa-file po ako ng kaso sa kanila. Dahil nung ginawa nila yung Rogue Committee hearing na yun, wala silang parliamentary immunity, wala silang authority to do that. Sinasabi ng kampo ni Padilla na ang kanyang naging kilos ay udyok lamang ng pagkikisama at pagmamalasakit sa isang mista o kasamahan sa ilalim ng protective custody ng Senado. Pero ang batas ay walang kinikilalang personal na ugnayan kapag ang isang individual ay dineklara ng fugitive ng Office of the Solicitor General at ng Korte Suprema sa pamamagitan ng pagtanggi sa TRO. Therefore, habang dumarating ang mga sabina mula sa National Bureau of Investigation, ang mamabatas ay napaulat na walang magagawa kundi harapin ang tinakdang proseso ng gobyerno. The Office of the Ombudsman has ordered Senators Alan Peter Cayetano and Robin Padilla to answer the complaint filed against them. The complaint was for alleged obstruction of justice. It was filed earlier this month by a coalition of civil society organizations. It was in connection with the departure of Senator Ronald De La Rosa. So, may nagsampa dahil sa pagpapatakas nila, di umano, Senator Bato. Well, hindi naman makakaila yan mga kakli kasi talaga naman pinalabas nila. Kahit may warrant of arrest. Supposed to be, nandito yung NBI May 11. So, sinabi na may warrant of arrest, di ba? So, di nila kinuha kasi nagproklama o nagpa-declare, nag-motion si Senator Marcoleta para sa protective custody. So, syempre, magkakaliado sila, nag-grant at majority sila doon at that time So, nabigyan ng protective custody, diyan pinatulog, May 12, natulog diyan, May 13, nagkagulo. After noon, pinakawalan, nilabas. Kahit sinasabi nasa protective custody nila. Habang natatapos ang investigasyon sa loob ng Senado at formal nang inihahanda ang affidavit, ang sitwasyon ng mga natitirang kaalyado ay patuloy na sumisikip. Akala mo ba ay sapat na ang katatawanan at pag-iwas sa mga tanong upang maalis ang bigat ng pananagutan? Pero habang ang mga dokumento at CCTV ay opisyal ng hawak ng Department of Justice, ang tanong na lang na iiwan ay ito: sa oras na magsimula ang formal na paghahain ng sakdal, sapat kaya ang katapatan sa kaibigan upang iligtas si Senator Robin Hood Padilla sa parusa ng batas? Have mercy, O God. Kaibigan, sa pagmamasid natin sa mga kaganapang ito, makikita natin na ang katapatan sa tao at sa mga alyansa sa mundo ay may hangganan. Darating ang panahon na ang bawat isa ay mapipilitang magsalita at humarap sa katotohanan kapag ang bigat ng batas ay nakatutok sa sariling pangalan. Ipinapakita lamang nito na ang pader ng proteksyon na itinatayo natin kasama ang ating mga kaibigan ay madaling mabasag sa oras ng pagsubok. Pero may isang tanging kaibigan na hindi kakailanman ilalaglag, tatalikuran o iiwas sa oras ng kagipitan. Walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Sa Kanya ang katapatan ay walang kapantay at ang Kanyang pag-ibig ay hindi nakabatay sa takot sa parusa ng mundo. Kung nais mo ng isang buhay na nakatapak sa matibay na pundasyon, kaibigan, kung saan may tunay na kapayapaan at kaligtasan, na walang pangambang bumaliktad ang bukas, lumapit ka sa ating Panginoon Hesus. Tanggapin mo siya ngayon bilang iyong personal na Savior at tanging Panginoon. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Josue 1 verse 5. Walang sino ang makatatayo sa harap mo sa halap ng mga araw ng iyong buhay. Kung paano ako'y kasama ni Moises, ay magiging kasama mo ako. Hindi kita bibiguin, ni iiwan kita. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin.
Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, nakikita ko po na ang mga ugnayan at proteksyon ng tao sa mundong ito ay madaling mayanig at magbago. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at sa pagtitiwala sa sarili naming mga lakas at tulong sa iba. Tinatanggap po namin ang aming Panginoong Kristo bilang aming personal na tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay mula ngayon at magpakailanman. Ikaw lamang ang tapat naming gabay at permanenteng kanlungan sa lahat ng pagsubok ng buhay. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin at inyo pong patuloy na gabayan, si Senator Robin, si Senator Bato, ang lahat ng mga senador at liderato ng aming gobyerno at lahat ng mamamayang Pilipino na sundin ang inyo pong kagustuhan. Salamat po at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus na siya ring aming tagapagligtas. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.